Ano daw po ang sikreto na magandang pangangatawan? How can you have a healthy body? It starts with a healthy mind. How can you have a healthy mind? Through peace of mind. If you have peace of mind, you will have peace and a healthy body. Ano daw po ang sikreto ng masayang buhay? Isang masayang pamilya. Pag masaya ang iyong pamilya, masaya ka. Amen? Pero ang tanong, paano ka magkakaroon ng masayang pamilya? Ang susi po dyan, payapang pamilya. Di ba? Di ka naman matahimik, di ka mapalagay, pag alam mong kaaway mo yung mga kapatid mo. Ano yung tuwa mo kung alam mong may sakit ng loob ang iyong mga magulang sa iyo? Ang sekreto ng masayang buhay, ang kapatid, nag-uumpisa sa pamilya pag ito ay payapa. At paano tayo magkakaroon ng kapayapaan? Sa pamilya, sa iyong isip, nag-uumpisa pag pinapapasok mo ang presensya ng Diyos, ang Espiritu ni Jesus. Kahit natanggapin po natin ang grasya ng Diyos, tandaan niyo po ito. Kung naman marumi ang dadatnan niya, paano makakatulong ang kanyang pagpapalat bendisyon sa ating buhay? Kahit nagaano kasarap, kalinis ang nilutong pagkain, pero yung pinggan hindi hinugasan, diyan yung gagamitin para paglagyan ng pagkain mo, ano mangyayari sa'yo? Mafu-food poison ka. Hindi po ba? Mabuti ang grasya ng Diyos sa tatanggapin natin. Pero ikaw ang makakatanggap ng grasyang yun. Handa ka ba? Malinis ka ba? So, 3 bagay ang kailangan nating ihanda at linisin. Una, ang iyong isip. My dear friends, remember that your mind is like a radio. A radio can only put out what it receives, the frequency that it receives. 3 lang naman na natatanggap ng radyo, hindi po ba? Una, yung no frequency, no signal. Pag walang signal, pag walang frequency, ano po lalabas sa speaker? E the static, ingay. Kung wala ka natatanggap na signal, nakakuha ka na, it can be a bad news. Kadalasan naman yan ang hilig na pinapakinggan ng mga tao. Mga kwento, aksidente, away sa politika, rape, pag-hold up, mga gera. But the question is, how does this affect our souls? But third, we can receive good news, the Word of God, that affects our soul deeply, makes us better. Mag-ingat po kayo pag magulo ang isip nyo. Dahil pag magulo ang iyong isip, wala ka nang iisip, walang direksyon ang buhay mo. At kamukha po sa sasakyan, pag wala namang pinupuntahan, anong mangyayari sa kanya? Masisira. Uubusin mo ang gasolina mo, wala ka naman pupuntahan, wala kang destination, sinisira mo lang ang sasakyan, sinisira mo lang ang buhay mo. But the Word of God, the good news, is not only life strength to us, but it is our guide to eternal life. Kaya nga po, nakakatanggap ako ng mga message. Yung isa sabi niya, Father, salamat po sa araw-araw na pag-uhumili niyo. Kung wala po kayo, siguro ang tagal ko nang nagpakamatay. Totoo po. Tignan niyo, puro na lang bad news naririnig mo. Kung ayaw mong pakinggan, wala kang mapapakinggan, wala kang natatanggap na mabuti. Saan mo dinadala ang iyong buhay? Kaya nga ang tao nalilito, nawawala at nagwawala. Let us clear our minds to receive the Word of God that can strengthen us and affect our souls to become better. But secondly, let us clean our souls. Yan yung paulit-ulit na narinig po natin sa Ebanghelyo. The forgiveness of sins, confessing our sins to God so that we can be clean, blameless, spotless for God. Ang ganda po ng sabi ni Saint Jerome. Saint Jerome said that if you have peace in your soul, heaven and earth is yours. Sipin mo yon, mapapasayo, langit, lupa, kung payapa lang ang iyong kaluluwa. Kaya nga, tingnan mo ang buhay mo, magulo, hindi umaangat ang business mo, hindi kayo magkaintindihan ng asawa mo. Bakit kaya? Baka nag-uumpisa, may problema ang iyong kaluluwa. Ganyan kahalaga ang pagkukumpisal. Kaya bawat umpisa ng misa tayo nagkukumpisa. We are cleansing our souls so that we can become worthy vessels of God's grace. Mahalaga pong magkumpisal sa pare. Bakit? Para maramdaman mo na pinatawad ka na. Alam ko marami sa atin nagko-confess diretso sa Diyos. Wala pong problema yon. Pero kulang.
kailangan mo pa rin sabihin sa pare para marinig mo na pinatawad ka ng Diyos, para matanggap mo ang grasya ng pagpapatawad. But thirdly and lastly, my dear friends, let us prepare and cleanse our hearts. Kitang dami sa atin ang bigat-bigat ng puso dahil ang daming ayaw bitawan. Dahil marami sa atin, meron pang dinadalang bigat, galit, inis sa nakalipas. How can we cleanse our souls? It is only by reconciliation. Through reconciliation, you can have peace. Kung walang pag-aayos, kung walang pagkakasundo, walang kapayapaan. Amen? Yan nung minsan, meron pong isang kwento tungkol sa isang tatay. Nag-away sila ng kanyang anak. Matinding away. Sa galit po ng anak dito sa kanyang ama, namura niya, nasigawan niya. Hindi nakapagtimpi po itong si tatay, ang ama. Sinuntok yung anak, nagtampo yung anak, umalis, naglayas, hindi nagpakita. Tinis po ng tatay for 1 year, di niya tinatawagan, di niya kinakausap, hindi niya hinanap. Pero dahil nagpapasko, nakuhang na konsensya ng ama. Gustong kausapin, pabalikin na yung anak. Tinetext, sinatawagan, hindi po sumasagot. Kaya naisip ng tatay para mapauwi niya yung kanyang anak. Nag-post po siya sa Facebook. Nag-post po siya, sabi, Francis David. Yan po yung pangalan ng anak niya. Come home, I forgive you. Kita tayo December 10, 3 o'clock, hapon sa Luneta. Para po mabasa ng anak, pati po sa dyaryo, nagpasulat itong tatay, Francis David, I forgive you, sorry na. Kita tayo sa Luneta, December 10, 3 o'clock, Papa. Dumating po December 10, 3 o'clock, pumunta sa Luneta, itong tatay, hinihintay yung anak, hinahanap, pero nakita niya napakaraming mga lalaki nandoon. May hinihintay. Nung tinanong ng tatay, anong pangalan nila? Magkakapangalan po sila. Francis David ang pangalan nilang lahat. Nabasa nila yung doon sa Facebook, nabasa nila yung doon sa dyaryo. At silang lahat pala, may problema din na kaaway ang kanilang mga ama. They were also yearning to be reconciled with their fathers. At di po ba napakasarap na karanasan na yung nakaaway mo, makasundo mo? Wala nang ibang pinakamasarap na karanasan na yung hawak-hawak mong galit, finally, mabibitawan mo, makakalimutan mo, at iiwan mo. Peace, my dear friends, is a gift to us. But we cannot receive peace if something is hindering that peace. So prepare yourselves by cleaning your mind, your soul, put into order your heart. Remember, through peace, you can become healthy, happy, and holy.